Magandang hapon sa inyong lahat! It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik para sa ating panibagong video! Yeah! Come on! Nakakagigil mga minamahal! Pigilan nyo ako! Nababad trip ako! Bad shot! Hindi mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, pigilan nyo ako! Nababad shot po si Mima! Nakakainis to, mga minamahal! So, ito kasi yon. Ito ha. Basahin natin yung pinakadulong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging pagkundina dito nga po sa paghuli ng Philippine National Police, yung pag-raid nila, paglusob nila po sa compound ng isang pugante na si Kibuloy. Actually, kinontent na natin yung buong pahayag ni Sara Duterte, pero gusto ko lang namnamin nyo itong pinakadulo ng kanyang pahayag na kung saan talagang humihingi siya siya pa talaga mismo. Na parang tila baga siya yung nabudol. So sabi niya dito mga minamahal, ito, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyo na iboto si President Bongbong Marcos Jr. noong taong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Ay, humihingi si Sara Duterte mga minamahal ng kapatawaran dito sa sa kulto ni Kibuloy na ipinaboto daw. Ipinaboto daw mga minamahal ni Sara Duterte itong si President Marcos. Gaano ba kadami yung kulto ni Kibuloy? 8 million. Diba? 8 million. So 8 million minus 31. Sorry, I'm bad at math. Pero, okay, i-compute natin ha. Nabububo si Mima, 31 minus 8, 23. Kahit hindi bumoto yung 8 milyon, panalo pa din si PBBM. Kasi gaano ba kadami yung boto ng sumunod? 16 lang. 'Di ba? Tapos yung 8 na yan, hindi din naman lahat mapupunta kay Leni Robredo. Maghahati-hati yan. It's either kay Isko, 'di ba? Kung sino pa man mga kandidato. Pero mga minamahal, ito yung naging punto ko. Bakit ka humingi ng tawad dito sa KOJC? Di ba dapat mas mararapat na humingi ka ng tawad dito sa mga biktima ninyo ng extrajudicial killings? Ay, di ba mga minamahal, seryoso? Di ba mas dapat at karapat dapat, mas kaaya-ayang pakinggan, mas matutuwa pa kami kung humingi ka ng tawad sa mga taong namatay, sa mga sa mga pamilya na namatayan nang dahil sa kagagawan ng ama mo dito sa kanilang approach sa war on drugs, extrajudicial killings, inhumane approach, drug war campaign, o Plan Tokhang? Diba dapat sana doon ka humingi ng kapatawaran dahil buhay po ang nalagas doon. Pilipino sa Pilipino ang nangyari noon, mga minamahal. Diba dapat mas doon ka humihingi ng tawad, hindi dito sa kulto ni Kibuloy at kay Kibuloy? Hindi, nakakaloka mga minamahal. Ba't ka doon humihingi ng tawad sa kulto ni Kibuloy? Tama lang naman yung ginawa ng Philippine National Police. Diba? Tama lang naman yung ginawa nila eh. Kasi hinuhuli nila si Kibuloy, paharang-harang yung KOJC dyan. At saka sino ba yung nagtitrigger ng gulo? Diba? Mapayabang sumalakay ang PNP. Sino yung mga nandoon? Yung kulto ni Kibuloy. Siguro kung 100 lang mga minamahal yung pumunta doon, pinagpupupok-pok na ng KOJC yun. Kagaya ng nangyari sa unang paglusob ng PNP SAF. Diba? Sa isang area, parang 100 lang ata yung nandoon. Anong ginawa ng KOJC? Pinagpupupok-pok nila. Kung kayo kaya maghanap sa napakalaking hektarya, tapos yung sundalo ninyo, 300 lang, sa tingin ninyo, ay naku naman, Diyos ko naman! Utak talaga nito nila, may mga ubo. Tapos pangalawa, much better na humingi ka din ng tawad sa pagnanakaw mo sa kaban ng bayan kasi pera po yan ng taong bayan, dugot pawis po ng mga Pilipino yan.
na imbes na buo yung kanilang sweldo na mapupunta sa kanilang pamilya, hindi na lang kasi, kailangan natin magbayad ng tax. I am a taxpayer. Nagreklamo ba ako? Hindi. Pero, di ba, pera namin yan, tapos ibubulsa mo lang? Humingi ka ng tawad sa mga Pilipinong, kinuhanan mo ng 125 million confidential funds within 11 days na wala namang napuntahan. Doon ka dapat humingi ng tawad doon sa sheriff na sinapak mo. Dahil sinunod lang naman yung ordinansa, doon ka dapat humingi ng tawad. Sa mga Pilipinong inaapi, doon sa West Philippine Sea, doon ka humingi ng tawad kasi wala kang pakialam. Much better. Diba? Mas matutuwa pa kami pag narinig namin yun eh. Kaso hindi naman ganun yung ginawa mo, punyeta ka. Diba nakakaloka mga minamahal? Dapat doon ka humihingi ng tawad sa mga Pilipinong ginawan nyo ng kasalanan. Sa mga pinatay ninyo, di umano. Diba kasi inutos si Digong. Ano yung sabi ni yung Tan tapos yung magdadalo ba yun? Diba yung dalawang nag-testify? Oh, dapat doon kayo humingi ng tawad. Sa mga pinag-uutusan ninyo na gumawa ng kabalbalan. Humingi kayo ng tawad sa mga taong biniktima ninyo. Doon mas karapat dapat. Humingi ka ng tawad kay Dilima. Dahil sa kagagawa ng ama mo. O sa pambababoy nyo kay Leni Robredo, doon kayo humingi ng tawad. Hindi sa kulto ni Kibuloy. Itong mga hayop na to. Oh, ganito kasi yung kwento niyan, mga minamahal. Ito kasi yung buong statement ni Sara Duterte. Nakikita nyo naman, di ba? Anyway, hindi na natin kailangan basahin yan. Kasi yung nilalaman dyan, mga minamahal, ang sinasabi ni Sara Duterte dyan is yung administrasyon ni President Marcos daw ay masyadong, traidor. Betrayal of public trust daw yung ginawa ng administrasyong to. Tapos, hindi daw katanggap-tanggap yon dahil gumagamit ng dahas. Masyado daw pong abuso. Kaya niya nasabi na sorry sa KOJC at mga deboto ng KOJC na ipinaboto ko sa inyo si Marcos. You deserve better, we deserve better. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Imantakin nyo mga minamahal, pinagtawanan nga lang siya ng mga Pilipino nung sinabi niya yun. Tingnan nyo to Dito sa pinakadulo ng kanyang statement. Alisin lang muna natin yung statement niya na pahayag na yan. Dito tayo sa pinakadulo. Tingnan nyo, pinagtawanan lang siya. Hindi ko ba nun nahiya na Sara Duterte? Pinagtawanan ka, walang sumusuporta sa'yo. Paano ka magkakaroon ng suporta? Mismo kayo, ginawa ninyo yan noon. Hindi kayo yung right person para magsalita ninyan. Okay lang sana kung iba yung magsalita niyan. Si Willie Ong katanggap-tanggap pa. Diba? Pero kung kayo, my God, gising. Nakakaya yun, baby. Magsasalita ka ng ganyan. Uy. Ano nakain mo? Hindi, mga minamahal, naluloko lang talaga ako. Ano yung nakain mo? Ba't ka nagsalita ng ganyan? Parang may tililing, may salte ka ba? Dati ka bang gumagamit? Hindi, ang lakas ng amats Diba? Oh, sino ba yung gumawa ng betrayal of public trust? Kayo. Bakit? Oh, yung approach ninyo nga sa West Philippine Sea. Yung approach ninyo sa Pogo. Lumaganap yung krimen. Betrayal of public trust yun. O yung pang-aabuso sa AJK ninyo. Sino ba yung may ginawang pang-aabuso? Kayo. Wala nga sa inyong due process Hindi nyo nga kinikilala yung due process Hindi, seryoso mga minamahal. Hindi nyo nga kinikilala yung due process Tapos ngayon, sisigaw-sigaw kayo ng human rights violation? Human rights? Ay, utak nyo may ubo. Huwag ganun. Diba? Ngayon may care kayo sa isang namatay samantalang sa 30,000 na mga namatay nung panahon ninyo, wala? Ay. Parang tama yung kanta. Just by how the... Ano yung kanta? Changes. Even when the nights changes. Hindi ako marunong kumanta Hindi mga minamahal, nakakaloka. Imagine nyo may concern sila ngayon sa mga namatay. Pero noon, hindi, isa nga lang yung namatay dito tapos namatay sa heat stroke. Hindi pa dahil sa tinusok ng PNP or binato ng PNP, pinagtatataga ng PNP, hindi naman yun Namatay dahil walang kain. Hindi pinakain ni Kibuloy. Pinatayo ba naman ng 3 araw sa
tatlong araw, tatlong walang tulog, tatlong araw din na nakababad sa tirik ng araw. O, sino ba gusto nyo bang magtagal yung buhay nyo? Sa mga KOJC dyan, na kulto ni Kibuloy, gusto nyo bang tumagal yung buhay nyo? Kung gusto nyo tumagal yung buhay nyo, umalis kayo dyan. Ginagawa kayong human shield eh. Uy, gising na din kayo, ginagawa kayong human shield, hindi nyo ba alam yon? Hindi nyo ba napapansin yon? Ginagawa kayong human shield, okay lang sa inyo yon? Uy, nakakaloka tong ano na to, tong kulto ni Kibuloy. Kung ano-ano na papasok sa isip. Kaya kung gusto nyo tumagal yung buhay nyo, umalis kayo dyan. Okay, advice ko lang ha. Advice ko lang. Kung gusto nyo tumagal sa mundo, umalis kayo dyan. Ang mga animal na to. So yun na nga mga minamahal, may concern si Sara Duterte sa isang namatay. Wow, magic! May concern yung lola ninyo, pero yung concern doon sa AJK wala. Ang taas ng double standard, no? Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ka pwedeng magbatikos dahil kabati-batikos ka din. Kaya ka pinagtatawanan eh. O dati, yung binatikos niya yung flood control. Diba? O, ano nangyari? O, binalikan din siya. Political harassment daw, binalikan din siya. Kasi yung political harassment, ginawa na nila yan noon eh. Tapos sabi daw, parang minamartial law daw sila. Hindi, si Digong nagsabi noon eh. Never daw po itong nangyari, ngayon lang daw to. Hoy! Mas nakakatakot yung panahon ninyo, walang due process, matimingan ka lang, patay ka kaagad. Nakaloko talaga tong anong pinagsasabi nila, no? Parang may mga tililing na sa pag-iisip. Hindi, naloloka lang ako mga minamahal. Ganyan ba mag-isip yung kulto ni Kibuloy? Ganyan ba mag-isip yung mga supporters ni Kibuloy? Utak munggo. Hindi, natatawa lang talaga ako mga minamahal. Ewan ko ba dito kay Sara Duterte? Diba? Ay, naku, Diyos ko. Yun, humingi siya ng tawad mga minamahal. Humingi ng tawad pero sa ninakaw niyang 125M, wala. Hindi nagsorry sa sheriff, hindi humingi ng tawad sa mga namatay. Yun, naku, Diyos ko naman, Sara, na. Wag kami. Wag kami, uy. Kakaano ka? Utak mo may ubo. Anyway, yun lamang po mga minamahal. Kakaloka. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. Ingat!